Masasaktan ka ba pag si Papa Eds ay kung sakali ha, na may mag-asawa siya, ganyan, ng iba? Siyempre. Nahulog na ba ang loob mo kay Papa Edo? Nahulog ang loob mo? Napamahal ka ba sa kanya? Yeah, right! Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, sang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin yung patungkol po kay Vianse, na kung saan ho ay mukhang nabuking ni Kuya Bal Santos Matubang. Napaamin ho yung mga biglaang tanong. Mukhang nayari po siya ni Kuya Bal Santos Matubang. Hindi na po siya makakatanggi. So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala muna si Kuya July. Kung meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, pwede po natin isubscribe, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos isama po natin yung ating Facebook page, July Paunil 2.0. Pwede po nating i-follow at po pwede po nating i-like. So maraming salamat po sa inyo. At sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, suportahan po natin. At kung okay lang po, idamay po natin yung mga lingap partners po. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong patungkol po sa pagbisita po ni Kuya Bal Santos Matubang dito po kina Vianse. At siyempre ho, hindi ho siya makakaligtas kay Kuya Bal sa mga biglaang tanong at kung minsan ay medyo masilang tanong. Kaso nga lang ho, may konting panggulat yan, kaya masasabi mo talaga kung ano po ang saloobin. Kamukha halimbawa ni Vianse, marami hong tinanong po si Kuya Bal at siguro po yan ang i-highlight ko para malaman natin ano nga ba talaga mga kabayan po natin. Unahin po muna natin nung kinumusta po ni Kuya Bal Santos Matubang si Vianse patungkol po kay Papa Eds at tinanong niya po kung ano ang mga bagay-bagay na hindi niya po makakalimutan. Congrats Vianse sapagkat sa loob ng 18 months ninyo ni Papa Eds, ano yung mga experience na hindi mo makakalimutan? Uy, grabe, ang dami daw po ang mga experience. Kahit Pag-scout, yung mga ganun. pag-scout. Isa na po sa mga bagay po na hindi niya makakalimutan, yung pagsama niya sa mga scout. Anong klaseng scout yun, Bibi Vianse, yung di mo makalimutan? May holding hands magkasama yan? Meron ba yung mga... Hindi na po yung naiwasan kasi ano. Yes! Grabe, tuwa sila mga kaibigan. Ha? Madalas po magayong dadaanan. Siyempre po, Oo inaalayan. bilang gentleman, di ba? So sa loob ng 18 months, maliban doon sa pag-scout, ano yung tagpo talaga na hindi mo mawala? Kahit halimbawa na lang, sakali man si Papa Edo ay mag-abroad, tapos umagal siya dyan. Halimbawa lang naman yan. Ano yung mga bagay na di mo siya makakalimutan, baka iyakan mo pa. Ano mo yung, ilapit-lapitan mo ang engineer. Ano yun, yan siya yung mga bagay na talagang sadyang di mo makakalimutan. Yung ano po, yung pagiging ano niya. Pagiging caring. Grabe. Halimbawa, yung malambing ba si Papa Edo? Malambing ba? O siya yung tao walang pakialam? Sa'yo, sa palagay mo, anong mas si Papa Edo ba ay malambing or parang walang pakialam? Minsan po, yun. Minsan walang pakialam, no? Ay. Ay, normal man yan sa lalaki. Lalo na hindi nakahalik. Diba? Pero, okay naman si Papa Edo. So ayan po, maliwanag ho, sabi niya si Papa Eds daw po ay caring. Kaso nga ho, merong isang part na nabanggit na parang minsan walang pakialam. Although yung sagot po ni Vianse medyo alanganin. Kaso nga lang ho, parang ganun po ang dating mga kabayan po natin. Pero sa kabuuan, okay naman daw. Ngayon naman ho, yung tanong naman po ni Kuya Bal kung ano po ang mensahe. Panoorin po natin. 18 months ninyo ni Papa Eds. Anong mensahe mo, Vianse, sa loob ng 18 months ninyo ni Papa Edo? Mensahe na Gusto ko sa kanya magpasalamat kasi hindi po siya nagsasawa. Tsaka yun, tuloy-tuloy po yung yung samahan namin. Talagang wala pong nakakasira pa. Maganda, no? So ayun po mga kalingap, maliwanag po yun. Una, gusto niya pong magpasalamat kay Papa Eds. Alam niya po yun, malaking tulong po ang nagawa ni Papa Eds sa kanya. Kahit po sa ang anggulo. Kahit po siguro yung usapin patungkol sa kanilang dalawa, tingin ko, nakatulong.
Tapos yung mga pang financial naman sa mga sponsors, pagiging popular, pagiging sikat, malaking tulong po talaga yung mga kabayan po natin. Pero ang isa po sa napansin po natin, ang sinabi ni Beyonce, wala daw hong makakasira at tuloy po yung kanilang samahan. So ibig sabihin ho, kung sakasakali man pong mayroong mga naninira, parang hindi po siya magpapa-apekto. Yun po ang maganda dyan. Nice. Ngayon puntahan naman po natin yung medyo maselan ho ng konti, mga kabayan po natin. Dahil nabanggit po ni Kuya Bal Santos Matubang dito, yung nangyayari kailan lang, yung dito nga po sa Danjoy. So kumbaga ho, kahit pa paano siguro, medyo iniisip na kung sakasakali mangyari yung ganon, anong masasabi po ni Beyonce? Panoorin po muna natin. Balitaan mo yung yung nangyari sa Danjoy? Nabalitaan mo yun? Anong mensahe mag-ipapaido tungkol doon sa ganon? Yun po, kung sakaling gusto ko po maging siya, maging totoo po siya sa akin. Magsabi po siya kung dumating po sa point na na po siya. Mapapaasawa? Sabihin po niya. Para hindi din po ako masaktan doon. Yun, grabe. So yan po mga kalingap, kung sakasakali daw ho na mayroong ganon, magsabi lang. Tapos may binanggit din siya na sabihin lang para hindi masaktan. So ibig sabihin ho, kung sakasakali mangyari yon, talagang masasaktan. At kung sakasakali pong masasaktan, may ibig sabihin po yun, mga kabayan natin. So hindi na po natin kailangan pang ipaliwanag ng detalyado yan. Magigets na po yan ng ating mga viewers. Pwede nyo pong i-comment po yan ang ibig sabihin po nung sagot ni Beyonce dyan. Sana all. Tapos meron pa pong kasunod. Halos hawig po doon, kaso nga lang po ang tanong ni Kuya Bal, kung sakasakali daw na si Papa Eds ho ay mag-aasawa, yung tipo sigurong magkakabiglaan or hindi siya mahihintay, ano ho yung kanyang mararamdaman? Sa loob ng 18 months, kamusta naman yung ayaw kong sabihin na magjowa sila eh. Kasi ayaw kong mag-chismis dito. Kasi may chismoso rito, dami You know? Ayaw kong magsabi na magjowa sila. Ang tanong ko lang kay Beyonce po ngayon, mga kaibigan, mga kalingap, kung sakali bang si Papa Edo ay mag-asawa, masasaktan ka ba? Masasaktan ka ba, Beyonce? Totoo lang. Sa totoo lang. Yung real talk, ika nga, masasaktan ka ba pag si Papa Eds ay kung sakali na may mag-asawa siya, ganyan, ng iba? Siyempre. Grabe. Bakit? Siyempre po Kuya Bal, kasi matagal na din po yung pinagsamahan namin. So ano mga kalingap, doon po sa tanong kung masasaktan, ang sagot po ni Beyonce ay, siyempre ho. So lalo pong lalong huling-huli po si Beyonce po dito sa mga matitinding tanong po ni Kuya Bal na mga panggulat ho talaga. Although tayo naman po ay hindi magtataka sa haba ho ng samahan ng dalawa, napapansin naman po natin talagang sino magsasabi na hindi sila nagkakadevelopan. Bagamat siyempre ho may mga paalala tayo na mahirap po kasing i-assume ng 100% yan kasi mamaya magkaroon ng konting aberya, masaktan ho yung mga supporters. Yun lang naman po ay parang precaution lang. Pero hindi po natin sinasabi na hindi tayo kinikilig, walang pag-asa na sila magkatuluyan. Siyempre ho nandun po yun. Kaso nga lang po, ang tatandaan lang po natin, ito po ay vlog. Pag sinabing vlog ho, parang pelikula ho yan. Pero siyempre ho, kahit pelikula o kaya vlog yan, meron ho nagkakatuluyan. Yun naman po ang maganda po dyan. So ngayon naman ho, puntaan natin yung pinakamatinding tanong ho. Kung nahulog na ba ang loob ni Beyonce kay Papa Eds? Eto, panoorin natin. Nahulog na ba ang loob mo kay Papa Edo? Nahulog ang loob mo? Napamahal ka ba sa kanya? Yan na! Ayan. So ayun po, oo daw po, kabayan natin. Nahulog na po yung loob po ni Beyonce. Talagang umaamin po siya, mga kabayan po natin. So siyempre ho, ay pakiramdam yan eh. Hindi natin siya masisisi kasi si Papa Eds naman ho ay gwapong-gwapo. Kaya kung sakasakali po, ganun po ang pakiramdam ni Beyonce, hindi ho tayo magtataka. So ang kailangan na lang po natin dito ay abangan sa mga susunod na pangyayari, mga susunod na episode siguro, at saka siguro kahit na sa totoong buhay, kung saan ho patutungo ang love team po ni Beyonce at saka po ni Papa Eds. So kung ano man po ang kalabasan po niyan, maging sila, dapat maging masaya po tayo mga kabayan po natin, tayong lahat. At kung sakasakali naman hong hindi, dapat ganun din. Madali ho tayong mag-move on. So sa pamamagitan po niyan, pansamantala magpapaalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, salamat po muna sa mga supporters po natin na lagi pong nanonood sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Lalo na po yung hindi po nag-i-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos.
Kaya kung inyo po ito nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!